guilty nga siguro itong mga hinayupak na ito. That is their job. Eh kung wala kayong ginagawa, why the fuck are you afraid? I don't see anything wrong. Go ahead. Hindi ka dapat natatakot, bossing. Hindi na sinasabing matakot ka sa sarili mong multo. The truth will set you free. Mario Joseph talaga naman, oh. Guilty ka. Ay, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Nako mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Alas 9, alas 9 po ng umaga dyan sa atin. Ngayon, Hulyo 10, 2017. Good morning po sa inyong lahat. Narito pa rin ho tayo sa labas po ng ating bayan. Okay, at medyo papahinga lang ho tayo sandali mga kapatid. Nevertheless, pag-usapan ho muna natin, mabilisan lamang ho ito ho ngayong sinasabing araw na lamang po ang bibilangin. Ayon po sa Armed Forces of the Philippines, araw na lang ang bibilangin at muling makukubkub na o muling mapapasakamay na ng pamahalaan ng Pilipinas. Ito pong Marawi City, for your information, para doon po sa mga kababayan natin na nagtatanong kailan ba matatapos itong gyera. Hopefully, according to my sources mga kapatid, before ng State of the Nation address ng Pangulo, ginagawa na po ng paraan niya ng AFP na makuhang muli ang Marawi. And hopefully, sinasabi naman ng ilan, ito naman hindi pa kinukonfirm ng AFP, pero ang sinasabi ng ilang po mga sources ko sa loob mismo ng Armed Forces of the Philippines ay susubukan ng AFP na durugin, as in talagang pupulbusin, walang ititira na kahit isang maute dyan po sa Marawi City. So ibig sabihin, pag nahawakan na po ng militar yan, abay talagang siguradong malinis na po yan, wala na pong terorista na nandyan sa Marawi City. But anyway, mga kapatid, cambio muna tayo. Dito ho muna tayo ngayon tungkol kay Pangulong kay Manong Digong Duterte. Alright? Ito po ay sampal sa mga kalaban niya, sampal sa mga oposisyon, sampal kina Trillanes, Alejano, sampal kina Lagman, sa lahat po, pati mga dilawan, yung mga kumontra doon sa martial law, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, yung mga dilawan dyan, ilang mga senador, congressman, mga civic rights, kung ano-ano pang mga kumag, na nag-ingay, nag-file pa ng mga kaso sa Supreme Court, ala naman nangyari. Alam niyo ba ang resulta, mga kapatid? Ang resulta, tumaas po ang rating ni Manong Digong Duterte. Right after na ideklara niya ang martial law, 1 month after na ideklara ni Manong Digong ang martial law, sumirit po pataas ang kanyang rating. Ayon po yan, hindi po yan ayon kay Erwin Tulfo, mga kapatid. Yan po ay ayon sa Social Weather Station. 1 month, o ibig sabihin, nung Hunyo, di ba Mayo niya idineklara, Hunyo, towards the end of June, noong few weeks ago or last week ho yan, lumabas po doon sa survey na ginawa, yung satisfaction, kung ibig sabihin nagugustuhan ba ng tao yung ginagawa ni Duterte, lumabas po sa survey, sa 1,200 na sinampulan nila. Alam niyo ba kung ano lumabas? Lumalabas po 66%, or lumalabas po yan halos 80% ang nagsasabing satisfied sila sa ginawa ng Pangulo o sa ginagawa ng Pangulo. Entonces, agree din sila doon sa pagdeklara niya ng martial law. Lumalabas din po ang sinasabi po ng SWS, pag ikay nakakuha ng 66% na rating, yan po ay, pag ita-translate mo sa grado, yan po ay halos 78 to 80%. At yan pong marka na yan ay excellent kung tawagin. Excellent po yan, mga kapatid. Hindi po yan biro-biro, very good. Habang yung ibang mga presidente, tinignan ko kanina nag-research po ako, si Pinoy, ganito, 1 year after, pababa na po yung sa kanya. Kay Gloria, lalo na. Kay Era, pababa na rin. Lahat po, pababa na yung yung kanilang mga rating, mga kapatid. Si Manong Digong, nung Marso, bumaba.
Simula nung November last year hanggang noong Marso, bumaba po siya noong Marso. Pero, nung ideklara niya ang martial law, sumirit pong pataas, sumipa. Nadagdagan ng plus 3%. So from 63, naging 66 na ang Pangulo na rating. Or sa grado po yan, 78 to 80%, which is excellent, sabi po yan ng SWS, mga kapatid. So, ito, nagpapakita lamang na suportado pa rin ng taong bayan, suportado pa rin ng mga bumoto kay Manong Digong, si Manong Digong. Yung 16 na milyong Pilipino, nasaan man sila ngayon, yung iba dyan ay karamihan nasa Pilipinas, yung iba ay nasa abroad. Kung saan man sila ngayon, sinusuportahan nila ang ikang gobyerno, mga kapatid. Ano po? Natutuwa naman po ang palasyo at nagpapasalamat, mga kapatid. Nagpapasalamat yung Malacanang sa suporta na ipinakita po ng mga kababayan ni Manong Digong ng mga natin, ng mga Pilipino na patuloy na sinusuportahan ang Duterte administration 1 year after, 1 year after. Usually po kasi, mga kapatid, pag ganitong panahon, pag 1 year na ang Pangulo, pababa na po yung trending maski sino po ang tanongin ninyo. Magtanong kayo sa mga mga political analyst, pababa na ho yan. Ang Manong Digong, akala nung lahat, lalo na yung mga dilawan, sila Trillanes, sila Alejano, yung Magnificent Seven daw, yung kumontra, yung nag-file ng kaso sa Korte Suprema para kontrahin yung martial law, di napahiya. Ngayon, umakyat pa, sumipa pa ang rating ng Pangulo. What does it tell you? It tells you na suportado ng taong bayan, si Manong Digong, kahit ano pa ang gawin ng mga Judas, Hestas, Barabas na ito. Kahit na magtumbling-tumbling pa sila dyan, maghubad pa silang tumakbo sa EDSA, walang magagawa dahil suportado ng taong bayan. The people are one with their president. Yung mga bumoto na 16 na milyon na yun, patuloy na nandyan, binibigyan ng suporta ang Pangulo. Eto ngayon, mga kapatid, yung number 1 kontrabida, yung kontrabida ng bayan na si Senador Antonio Trillanes, nagsalita na naman yung kumag. Alam niyo kung sinabi? Tingnan mo, sa Mindanao, bumaba yung rating. Hoy, Trillanes, bumaba ng bahagya, hindi bumulusok pababa. Ilang puntos lang ang binaba, pero sinasabi ng SWS, excellent pa rin ang rating. Hindi yung, ayan ka na naman, tirada ka na naman yan, bunganga mo na naman na parang ashtray. Mapapahiya ka na naman yan, tulad ng ginawa mo sa BBC. Mapapahiya ka na naman yan. Salita ka ng salita, hindi mo alam kung ano mga nangyayari. Sana bago ka magsalita, nasabihin mo, ayan, bumaba ng rating ng Duterte, yan na yan. Anong bumaba? Bumaba sa Mindanao, bahagya, okay? Bahagyang bahagya. Pero hindi na-apektado. Excellent pa rin ang rating niya, kumag. Salita ka ng salita, gusto mong sumikat talaga. Maganda ka lang, sampal-sampalin niya, bunganga mo Sus Mariusip, gusto mo lang sumikat na naman. Tignan mo, ba't di ka magbasa ng rating? Ako nga sa ibayong dagat ngayon, nababasa ko, nakikita ko. Hindi ka marunong magbasa, senador ka pa naman. Tignan mo, nakita mo na nakalagay doon. Excellent pa rin. It dropped down a little bit, pero hindi naapektuhan. Nasa excellent column pa rin yung kanyang rating. Sa Metro Manila naman, umakyat pa nga, di ba? From 63, naging 66. 66 yan nung nakarang taon, nung mga November. Bumaba nitong Marso. Ngayon, pagdeklara niya ng Marcelo, umakyat ulit. Naging 66%. Ay 66, okay, ang rating niya. Ibig sabihin, sa grado, nasa 75 siya, Trillanes. Nasa 78 siya ngayon. 66 translates to around 78 to 80%, which is excellent. Ayon sa SWS, tira ka kasi ng tira yung bunganga mo, Trillanes, anak ka ng baka naman talaga. Wala nang katapusan. Gusto mo na namang makialam, gusto mo na namang makisawsaw. Bakit hindi ka nalang tumahimik, ay naku, bakit hindi ka nalang tumahimik, Trillanes, Pag imbis na magbubunganga ka dyan, tawagin mo yung legal team mo, sabihin mo, ano ba ang magandang panukalang batas?
Tapos na Trillanes eh. Sirang-sira ka na, iho. Ha? Ika nga, lumabas, ikaw na yung pinakatangang politiko na na-interview ng BBC. Ngayon, lumalabas, ikaw ang pinaka-pambansang kontrabida. Kahit ano pa ang gawain mo, wala ka nang magagawa, Noy, ha? Or Totoy, ha? Suportado ng taong bayan. Ang gawin mo siguro, para bumagsak ang rating ng Duterte, patayin mo yung 16 na milyon. Yun ang gawin mo. Patayin mo sila para bumagsak ang rating ng Duterte. Habang nandyan yung 16 na milyon na bumoto sa kanya, patuloy ang pagbulusok niyan. Ganun lang kasimple yan, Trillanes. Use your fucking head, man. But Diyos ko po naman, binigay ng Diyos sa atin ito, gamitin pa minsan-minsan. O baka naman yung utak mo nasa puwit mo, kaya hindi mo magamit. Pero por Diyos, por Santo, sinabi na nga ng SW, sino ba mga audience mo? Hindi naman tanga yung mga audience mo, hindi naman tanga yung mga nanonood. Hindi ka ba nahihiya niyan? Natatawa na lang sa'yo. Sinasabi mong, sa Mindanao, pabagsak na, pabagsak na yung rating. Anong pabagsak? Excellent pa rin ang rating, Trillanes. Iho de pipip ka, anak ng baka naman. Ha? Excellent. Dito sa Metro Manila, 66 umakyat from 63. What does it tell you? Very good, Trillanes. Excellent din. Abay, parang hindi ko lang na-research pa ng maayos, pero kumpara kay Pinoy at Gloria, abay, first time ito na ganitong nangyari hanggang kay Erap, na umangat. 1 taon na siya, dapat pababa na, si Manong Digong umakyat pa. What does it tell you? Ha? Natutuwa yung tao, nakikita nila may ginagawa yung mama. Hindi kagaya ni Pinoy, hindi kagaya ni Gloria, ni Erap, ha? Maging ni Ramos, bumaba na. Maging kay Cory Aquino, pababa na yun. Ito, 1 year after, ibig sabihin, satisfied yung mga tao, gusto nila. Kasi may nakikita silang nangyayari dito sa ating bayan. Kaya paano ka pa kukontra, Trillanes? Anak ng baka naman. Hindi ko na alam, sir. Medyo kulang ka na talaga. Hindi ko alam kung kulang ka na sa ganito talaga, sir. O may nasinghot kayo. Sana naman hindi po utot yung nasinghot ho ninyo. Anak ng pusit naman, oo, sir. Diyos ko po naman, it tells you, reviewin ho ninyo. Last week lumabas yung Biyernes, yung rating ng Pangulo. Kitang-kita naman na it went up. Mr. Trillanes, dito sa Metro Manila, yung ngaw-ngaw ng mga kasama mo, anong nangyari? Naggasta lang kayo ng pera, nagsayang kayo ng milyon-piso, milyon-milyon ang ginagasta nyo para sirain, bakbakan yung Pangulo natin. Anong nangyari? Tumaas pa ang rating. Iyan ay dahil patuloy na sinusuportahan ng tao, hindi na nakikinig sa inyo, Trillanes. Hindi na nakikinig sa dilawan ng mga tao. May mga isip na, hindi na uto-uto at lalong hindi bayaran. Salita kayo ng salita, magkano binayad na? Porket akala nyo mga mahihirap, mga masa ang supporter ni Digong, tatanggap ng pera. Ulol! It is not like that anymore. Bago na ngayon. Masking mahirap, masking hampas lupa, yung sumusuporta dyan kay Manong Digong, hindi naman patay gutom. Hindi kagaya mga kilala ko dyan ng mga dilawan, mga profesional pa, kahit na siraan na mga kasama nila, tirahin na nila, nasa payroll siguro ng mga dilawan, anak ng baka. Diyos ko po, sayang. You guys are wasting money, kayong mga nasa oposisyon. Do not waste your money. Stop fucking wasting your money. If you want to waste your money, do not waste your money, na sirain ang gobyerno, destabilize this government. Instead, use your fucking money to help the poor. Napakadami nating mahihirap dyan sa lansangan. Feed them, pakainin ninyo. Anak ng baka. Milyon-milyon na ginagastos nyo para siraan si Duterte. Bakit hindi nyo gastusin sa mga mahihirap? Pakainin dyan. Wala kayo makita? Pumunta kayo sa Quiapo, marami dyan. Pumunta kayo sa Baclaran. There's a lot of hungry Filipinos right now. Kaysa sa maggasta kayo ng lintik milyon-milyon to destabilize this government, it's not working. Hindi natitinag. You cannot destabilize this administration. Why? Sasabihin ko sikreto sa inyo mga dilawan, Trillanes, etc. Alejano. Suportado ang presidente na 16 na milyon na Pilipino. Paano nyo madidestabilize yan? Kung sakasakaling pwersahin ninyo, aalsa ang taong bayan. Ang tao ang aalsa. Think. Sus Mariosep naman kayo,
Parang kulang na kayo sa pag-iisip. Now, anyway, mga kapatid, kayo po, mga supporters ni Manong Digong, congratulations po sa inyong lahat. Yung mga avid supporters ni Pangulong Duterte, yung mga bumoto sa kanya, congratulations po sa inyo. You did it again. Kayo po yan. You are the reason why the President is up there. Hindi po natitinag ang kanyang rating because of you people. Kayo na mga supporters. Hindi bumababa at hindi bababayan hanggang nariyan kayo. Bababa lang yan pag wala na ho kayo. Pag nakinig na kayo kay Trillanes, nakinig na kayo kay Alejano, yan na po yan. Pero habang nandyan po kayo, hindi. Kaya congratulations po sa inyo na panatili nyo pa rin ang rating ng Pangulo na nandyan. To keep it up, ladies and gentlemen, ituloy nyo po yung suporta at tuloy-tuloy ho yan, hindi ho babagsak yan. Kaya maski ano hong gawin nila, hindi po babagsak yan. Yung ibang mga pangulo, ganitong panahon, bumagsak na yung kanilang rating. Kasi wala namang ginawa. Kayo ho, nakikita ho natin, may ginagawa yung pangulo natin, si Manong Digong. So congratulations po sa ating lahat, sa mga supporters po ni Pangulong Duterte. Congrats po sa inyo and keep it up. Sana po And ito naman po, mensahe ko kay Manong Digong, Sir, magandang umaga po. Keep on doing a good job, sir. Dahil suportado kayo ng taong bayan, nasa likod nyo pa rin po yung bumoto sa inyo 16 na milyon, sir. Kaya hindi po natitinag ang inyong rating. Yan po ang observation ko. No matter what they will try to do, gumasta man sila ng milyon-milyong piso, pero habang ginagawa nyo po ang trabaho nyo at natutuwa po yung mga tao at believe pa rin sa inyo, satisfied with your performance, your rating will not drop. Hindi po bababayan dahil patuloy kayong sinusuportahan ng taong bayan. Dahil patuloy nyo po silang pinapabilib. Kasama na po ako doon. As an ordinary citizen right now. I am on leave as a journalist. Kasama na po ako doon. Opo. Yun lang ho yun. Pag inyong mga kababayan na sa ibang bansa. Suportado po kayo, sir. So keep on doing a good job, Mr. President. Do what you have to do. Yung mga pinangako po ninyo, do it. Bayaan nyo magngaw-ngaw yung mga demonyo dyan, yung ilang mga kalaban nyo dyan, Trillanes, sanay na kayo, bayaan siyang tumahol ng tamahol, lagyan nyo ng busal, si Alejano, si Lagman, yung Magnificent Seven, si Bagilat, ibalik nyo doon sa Baguio, Sus Maria Josep. Pero just do what you have to do for this country, sir. Because we are expecting, we are here behind you to support you, Mr. President. Ako po at yung 16 na milyong Pilipino na bumoto sa inyo, suportado po kayo at hindi po yan aalis. Hindi po bababa ang rating ninyo, sir, habang sinusuportahan po kayo dahil alam po nila na kayo lang ang Pangulo na may ginagawa o may ginawa. Habang yung iba dyan, tuwid na daan, kung ano-ano, mga tsetche-boretche, walang nangyari. Kayo ho, nakikita nila na ordinaryong tao na katulad po nila, na galing sa masa, ay yung pangako ay talagang hindi po napako, kundi tinutuon ninyo. So keep it up, sir. Keep on doing your anti-drug war. Ipagpatuloy niyo ho yan. Yung inyong drive against corruption, ipagpatuloy niyo ho yan. Pero sir, may ibubulong lang ho ako, Mr. President. Ano po? Doon po sa aking tanggapan, lagi po ako nakakarinig na may mga mahabang pila pa rin sa ilang government agencies natin, Manong Digong. Di po ba yun ang ayaw ho ninyo, sir? Sa susunod po, ibubulong ko sa inyo kung ano-ano itong mga ahensya na may mga mahabang pila pa rin. At naku, Diyos ko po, terrible pa rin ang red tape, Mr. President. Pero other than that, sir, yung anti-drug war, dapat tuloy-tuloy po. Ipagpatuloy niyo, suportado namin kayo, sir. Wala pong pwedeng lumapit sa inyo, wala pong pwedeng kumaso sa inyo. Nakaharang po yung 16 na milyon dyan, protektado kayo. Yung inyo pong kampanya sa anti-corruption, sir, you did a good job. Sinibak niyo po yung mga kaprat ninyo, sinibak ninyo yung campaign manager ninyo, etc. Saludo po kami dyan, suportado namin kayo, napapaligiran namin kayo, sir, protektado namin kayo, Mr. President. Yung inyo naman pong economic programs, tuloy niyo po yan, sir, saludo kami dyan. Yung sinasabi ninyong pag 25,000 o less ang sweldo mo, libre ka sa mga buso, wala kang babayaran tax, ituloy mo yan, sir. We are doing that. At I know, sir, na through Secretary Bebot Bello ng Department of Labor, ginagawa nyo na ho ng paraan yung ENDO. Yung ika nga, wala na pong contractualization, pero hirap kayo ho. Pero I know for a fact na you're doing your job. According to Secretary Bebot Bello, you are finding ways paano maalis na po itong ENDO.
Keep it up, Mr. President. And yung suporta po ninyo, your fight against terrorism, suportado namin kayo 101%. Walang makapagsasabi na may nilalabag kayo, suportado namin kayo, sir. Yung inyong yung inyong pong paghahanap ng kapayapaan, we support you 100%, Manong Digong, sir. Keep it up, boss. Dahil suportado ho namin kayo, kami po, ako po at yung 16 na milyon at dadagdagan pa. Narito lang po kami sa likod mo. So doon po sa mga kontra, sa mga kalaban, try your luck next time, mga bossing. At pwede ba, doon po sa mga kalaban, dagdagan pa ninyo ng konti pa, mga 100 million. Ano po? Sayangin ninyo yung pera para ma-destabilize ang gobyerno. Dagdagan nyo pa. Medyo kulang ho eh. Mukhang hindi nakakarating pa kung saan-saan. Dagdagan nyo pa hanggang mabutas yung mga leche na bulsa ninyo. Ubusin niyo kayo mga oligarchs, alam ko naman yung kung sino kayo, na gusto ninyo mawala ang Pangulo. Ubusin na ninyo. Kayo dyan, Trillanes, Alejano, Magnificent Seven, magsama-sama na kayo. Mga senador ng liberal, pagsama-sama nyo. One, yung matinatawag tayo na last ditch effort, ika nga, yung panghuli na, ito na yung panghuli. Itodo nyo na kaya, kasi pag ilang buwan, isang taon nyo nang sinusubukan masibak ang Pangulo, hindi masibak-sibak. Hindi matanggal, sinumbong nyo na sa International Criminal Court, hindi naman kayo pinakinggan. Kung ano-ano nang ginawa nyo, akala nyo babagsak ang rating, salita kayo ng salita, human rights, etc. Lahat, wala kayong kakampi, walang nangyari. Kaya pakiusap ko, pwede ba? Dagdagan pa ninyo yung pondo ninyo, ubusin na ninyo yung mga punyetang kwarta ninyo na ninakaw naman ninyo dyan mga lekat kayo, Ubusin nyo na para doon sa destabilization, mga hinayupak kayo. Dahil walang nangyayari. Walang nangyayari. Bakit? Suportado ng taong bayan. Maski na siguro bilyon pang gamitin yung mga kumag kayo, mga Judas, Hestas, Barabas kayo, mga putok kayo sa buho. Masking ibomba nyo pa lahat ng salapi ninyo, hindi matitinag ang gobyerno na ito. Bakit? Suportado ng taong bayan. Pero, yung survey, that's what? Yan ang basihan. Basahin ninyo. You are fucking wasting your goddamn money. Sabi ko na nga, imbis na pang destabilization ninyo, itulong nyo na lang doon sa Duterte Kitchen. I-donate nyo. If you can, di ba may kasabihan tayo sa English, mga kapatid, di ba? Mga tol, mga best. If you can beat them, join them. So kung hindi ninyo matalo si Duterte, sumama na lang kayo, mga iho de puy pipip kayo, Sumama na lang kayo, magbalimbing na lang kayo, mga iho de pipip kayo, Baka mayroon pa kayong mangyayari sa inyo. Kaysa ganon, otherwise, magantay na lang kayo, stop. Itigil nyo na yan. Magantay na lang kayo, ng 2022, total, 2017, 18, 19, 20, 21. O 5 taon na lang. Mga kumag, antay na lang kayo. Huwag nyo nang sayangin yung kwarta nyo, itago nyo na lang. Mga buisit. Nagsasayang kayo ng salapi, Sus Mariosep. Kung ako pa sa inyo, nilagay nyo na lang sa bangko. Pero talagang nangangati kayo. Gusto nyo ngayon, napatunayan ninyo. Biro mo, hindi ako sigurado mga tol, mga besa. Pero ito lang yata, simula nung time ni Ramos hanggang ngayon, ito lang ang presidente na after 1 year, tumaas pa ang rating, umakyat pa. Ni-research ko kapon, kay Pinoy, pababa na. Gloria, pababa na. Era, pababa na. Ito, Diyos ko po naman, bumaba, umakyat. Tapos, milyon-milyon ang ginagastos ng kalaban niya para matanggal siya. Anyari? Nagsayang kayo ng pera, mga buisit. Kaya masasabi ko sa inyo, you wasted fucking money. Seriously speaking, use your fucking money wisely. Doon sa mga oposisyon, sa mga dilawan, Stop wasting your money, guys. Put it to good purpose. Itulong na lang po sa mga mahihirap. Itulong na lamang po yan doon sa mga nangangailangan. Itulong po yan sa Marawi. Itulong po yan sa mga sundalong namatayan. Pag-aralin po yung mga anak nila. Itulong doon sa mga nabiyuda na sundalo. Naputulan ng mga ibilin nyo ng mga wheelchair yan, ng mga prosthetics yan, ibilin nyo yan. Gagantimpalaan pa kayo ng Panginoon Diyos dyan. Pag namatay kayo, sasabihin mo ng Diyos, ano bang ginawa mo, oligarch ka? Ano bang ginawa mo, dilawan ka? Lord, nung bandang huli, na-realize ko, narinig ko si Erwin Tulfo, dinonate ko yung pera sa kawang gawa. Yun ang dapat. Stop wasting your fucking money
trying to destabilize the government because it is not going to be destabilized. Hindi babagsak ang gobyerno kasi patuloy na sinusuportahan. Kung kayo nanonood sa akin, tignan niyo yung like na yan, no? Ayan, no? Nakalagay na dyan, ayan, no? Ayan ang mga comment mo, mga reaction. Hindi isang tao yan, iba-iba mga tao yan, mga kumag, na mga dilawan. Diyan na lang makikita mo na patuloy ang suporta ng presidente. Ayan o, mga like, mga thumbs up, mga puso, sila yan. Kaya kahit ilang milyon pang gastusin mo, walang mangyayari. It will be a waste of fucking money wasting it. You keep on wasting it. Kaya put it into good use, ang sinasabi ko. Ayan o, sila April, sila Cecilia, sila Jory, sila Arlene Diaz, sila Elijah, sila yun sila Janet, sila yun Poras, Ning, sila yan, sila Sheila, sila yung patuloy na sumusuporta kay Manong Digong. Kaya hindi bababa yung rating ng presidente at hindi babagsak. Kahit na ilang daang milyon pang gastusin mo to destabilize this government will not fall. Hindi babagsak ang gobyerno. Magsayang ka na ng kwarta mo. Lalong hindi ka naman pwede humingi ng suporta sa militar, antayin mo may kudeta, because nakikita naman ng mga junior officers natin na suportado sila ng gobyerno, na ang gobyerno nito ay hindi magnanakaw, na pinangakuan pa sila ni Manong Digong madodoble yung kanilang basic pay. Kita mo pagmamahal ng Pangulo, paano pa magkudeta yan? At saka wala silang nakikitang pagnanakaw, pang-aabuso. Pag retire, walang ini-extend. At walang favoritism, lalo na sa AFP, kung sino nang susunod dyan, kung sino na nakasalang dyan, yun na yung sasalang. Hindi yung kukuha sa baba. Sa PNP iba yun. Pero sa AFP may professionalism, kung sino yun na yung senior, yun na yun O kaya paano magre-reklamo yung mga junior officers? Ibinibigay na lahat sa kanila at alagado sila ng gobyerno. Kaya nga, yung mga nagbabalak na kudeta, yung nagbabalak na destabilize, ginawa nyo na lahat. Nagsumbong na kayo sa ICC, simbahan, nagrally, kung ano-ano pang tsetche-buretche, anong nangyari? Wala. Kaya itigil na ninyo yan kayong mga dilawan, kayong mga oligarch, mga civic society, kayong mga human rights, Alejano, Trillanes, kayo mga Liberal Party Senators, kayo Magnificent Seven, Lagman, Alejano, sino pa ba yung Bagilat, itigil, sayang yung oras. Gumawa na lang kayo mga mambabatas na mga dilawan, why don't you just fucking think, come up with laws, bills, mga batas na magagamit natin, hindi yung paano namin patalsikin ng Pangulo. Wala na Ginawa niyo ng lahat, wala nangyari. Ayun, umangat pa yung rating ng Pangulo. What does it tell you? Nagsasayang kayo ng kwarta, mga iho de pipip kayo. Nasasayang. Bakit hindi na kayo mag-focus? Focus on creating laws para ikagaganda ng buhay ng lahat. And we start moving forward. Di ba? Kayo yung nakakasira Everybody's focused on moving forward. Kaya you guys don't want to move forward, you assholes. Let's think. Let's join hands and move forward. Ganun ho yun Ngayon kung ayaw mo mag-move forward, you can get the fuck out of the country. Di ba? Punta ka ng Amerika, China, Vietnam, kung saan. Burundi, Swahili, kung saan man yan. Talipapa, pumunta ka ron. Kung ayaw mo. Kung ayaw mo ng pagbabago, get the fuck out. Di ba sinabi rin ng Manong Digong? Get the fuck out if you don't want to change, right? If you want to the old ways, then antayin mo 2022. Then bumalik ka rito, baka lang, manalo na ulit yung liberal. Pero I doubt it. Anyway mga kapatid, maraming salamat po sa walang sawang suporta at pagtutok po ninyo ngayong umaga. Kita-kits po tayo ulit bukas mga kapatid. Ako po si Erwin Tulfo. I will see you again same time tomorrow mga kapatid, wherever I am. Pero I'm moving po. I'm going to Los Angeles po tomorrow. I'm here in Mexico City right now. May ginagawa lang ho ako. Nagbabakasyon lang rin. Papahinga lang ho. At I'll see you tomorrow, I promise. Okay?
Well, anyway, salamat wala muna, Dr. Jerial, yung aking pong dentist, Dr. Jean Marquez, Their Clinic. Nako, kaya medyo makinis po yung mukha ko ngayon. Walang mga pimples, walang mga pilegis. Thank you. Dickies USA, salamat. Chancellor Shirts and Slacks, maraming salamat. Ako po si Erwin Tulfo, guys. See you tomorrow, same time. Mula po dito sa Mexico City, wishing you all have a nice Monday morning, and let's not forget to thank God for all the blessings. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Philippines.